Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Angeles, Pampanga, kung saan nga nangyari yung pagbuho ng patuloy na kinoconstruct na building, no? Yung pong makikita ninyo sa aking likuran. Under construction po actually yan, yung 9-story building na yan, pero gumuho po kahapon ng madaling araw. At isa po sa mga tent na tinayo rito, makikita natin yung Victims and Families Facility. So nandito po yung mga taga-DSWD na asikaso po yung mga concerns, pangangailangan po ng mga pamilya. At ang ilan sa mga problema ng mga pamilya, kahapon pa raw po sila rito, wala pa rin pong nagbibigay sa kanila ng kung anumang impormasyon, kung buhay pa ba, kumusta ang lagay ng kanilang mga kaanak. At yun lang naman po ang gusto nilang mangyari, na mabigyan sila ng impormasyon. Kumusta na, may chance pa bang ma-recover yung kanilang mga kaanak. So, kaya sila nagiging emosyonal dahil talagang yung ilan ang sinasabi kapag doon nagtatanong sila ay nagagalit pa raw sa kanila. So, as of May 25, no, nasa 47 na po yung bilang ng mga biktima. Ang na-rescue na po ay 26. At as of 7:20 po kaninang umaga, ay umabot na po sa 3 yung bilang ng nasawi. So, yan po yung impormasyon binigay po sa atin ng Bureau of Fire Protection. Makikita po natin dito sa aking pinupuntahan na area ay talagang tuloy-tuloy po yung operasyon ng mga Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, yung kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office, and of course, ng MMDA na tumutulong din po. 24 hours po yung isasagawa po nilang operasyon para makapag-rescue kung meron pang mare-rescue. Sa ngayon, gumagamit daw po sila o gagamit sila ng thermal scanning para malaman kung may signs of life pa. Kapag meron pa, of course, na signs of life, yun yung talagang pipilitin nila na ipaprioritize nila na ma-rescue. Pero kung wala na raw, ay sisimulan na nilang tanggalin yung mga debris at para ma-extract na yung mga natitira pa. Kasi as of now, meron pang 18 na hindi pa na hahanap, no? Ang sinabi rin po sa atin ni General Manager ng MMDA na si Nicolas Torre III ay palalagyan daw nila ng ventilation, ng oxygen para magkaroon din po ng source ng hangin dun sa ilalim. So, sa ngayon, very fluid pa po yung sitwasyon. Patuloy po tayong nakikibalita sa isinasagawa po nilang operasyon. Pero kanina nang tanungin po natin, si Ma'am Sahili, ang sinasabi niya, hindi pa raw sila lumilipat sa retrieval operation. Meron lang certain area kung saan nag-retrieve sila dahil na cardiac arrest na nga yung isa sa mga hinahanap nila. Pero as of now, nasa rescue operation mode pa rin sila. At hanggat hindi nako-confirm na talagang wala ng signs of life, ay hindi sila lilipat sa retrieval operations. So yan po muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Angeles, Pampanga. Ako po si Mariz Umali, GMA News.